Patuloy palang tinatawagan dito si Jin Hyun. Andito ka na ba? Si kuya ay nag-aantay din. Sagot naman dito si Jin Hyun. Malapit na ko, kaya tigilan mo na kung tawagan. Sagot naman ito. Pal-ipat na kami sa ikatlong lokasyon, bilasan mo. Sang-ayon na lang dito si Jin Hyun. Sa isip naman ni Jin Hyun. Napakarami niyang kaibigan, pero bakit niya pa ako hinahanap? Nakarating na nga dito si Jin Hyun sa lokasyon kung saan may mga lasing nang bigla namang may tumawag dito. Natagpuan din kita. Oy, Kim Jin Hyun. Bakit ang tagal mo? Ito pala ay si Lee Hae-mi. Patuloy naman nito. Sino ka? Para pag-antayin ang mga ate. Sagot naman si Jin Hyun. Teka. Ilang buwan lang ang tanda mo sa akin. Huwag mo tawaging ate ang iyong sarili. Marami ka na bang nainom? Sagot naman si Hae-mi. Hindi pa sapat. Nag-aantay pa ko sa akin junior. Hindi ka uminom ng marami. Hindi maari. Tugon naman ni Jin Hyun. Sabay pala naman si Hae-mi kay Jin Hyun. Di ako nagbibiro. 4 na bote ng sojo ay parang wala lang. Total andito ka na, pumasok na tayo sa loob. Para naman matitigilan ka niyan. Sagot naman ni Jin Hyun. Pumunta na nga ang dalawa sa kanilang mga classmate kung saan masaya itong nag-iinom sa lokasyon. Nagsalita naman dito ang isa. Hoy, rep. Dumating ka kasama ang boyfriend mo. Nagalit naman dito si Hae-mi. Ano? Ayaw ko makarinig ng mga walang kwentang bagay, naiintindihan mo. Natakot naman dito ang lalaki. Patawad. Sa isip naman ni Jin Hyun. Pagod na ko, gusto ko na umuwi at magpahinga, pero kailangan ko makisama paminsan-minsan sa aking mga classmate. Hindi ka na magtatrabaho mag-isa bilang doktor kung tutuusin. Napangiti na lang dito si Jin Hyun. Napansin naman ni Hae-mi ang pagngiti ni Jin Hyun. Ikaw, iniisip mo ba na makisama paminsan-minsan o kung ano mga walang kwentang bagay? Tama. Sagot naman si Jin Hyun. Shut up, pero teka, di ko maintindihan bakit mo ko hinahabol. Hindi ka ba maghahanap ng boyfriend? Nagulat naman si Hae-mi. Itong ate, hindi nagpapalaki ng alagang hayop ng kagaya niyan. Sa isip naman ni Jin Hyun. Sikat siya, pero weird din. Narinig ko maraming nagtatapat sa kanya, pero tuwing may nagtatapat sa kanya ang sinasabi niya lang. Patawad, meron na akong taong gusto. Kahit na magulo siya, sa tingin ko walang tatanggi sa kanya. Personalidad, edukasyon at ang kanyang pamilya, walang bagay na wala siya. Bigla namang may tinawag dito si Hae-mi. Kuya. Lapit naman bigla si Sang-min. Oh, andito ka. Jin Hyun, andito ka rin. Nagkakatuwaan ba kayo? Laking gulat naman dito ni Jin Hyun. Lee Sang-min. Kayong dalawa ay magkapatid. Sagot naman si Hae-mi. Di ko ba nabanggit? Sagot din si Sang-min. Yu, mas matanda lang ako ng unting buwan. Salita naman si Jin Hyun. Hindi, walang pahiwatig ng pagkakatulad. Tanong naman ang dalawa. Ano? Pagkakatulad. Dagdag naman ni Jin Hyun. Pagkakatulad, kagaya ng mga bulaklak na kumakawe sa tuwing kausap mo. Napasalita na lang si Hae-mi. Ano? Sa isip ni Jin Hyun. Lee Sang-min, itong kumagnata. Pagkatapos magsimula sa university, nawala ang kanyang tindig. Sa high school lagi siyang ganado, na sa tingin ko medyo nakakatuwa. Pero ngayon hindi ko masabi kung ano ang iniisip niya. Nagsalita si Sang-min. Jin Hyun, mag-inom tayo. Matagal-tagal na din nung huli, dahil sa abala ka sa pagtaturo sa mga tao. Nagbuhos naman ng alak dito si Hae-mi. Tama, mag-inom tayo. Iinuman mo di ba kung ano man ang ibigay ng ate mo sayo? Tama. Nagulat naman dito si Jin Hyun. Teka. Ang sojo ay dapat nasa shot glass. Nagkakasayahan na ang tatlo sa pag-iinom nang napatingin naman ang ibang mga estudyante sa kanila. Kim Jin Hyun, siya ay nakakainis.
Salita naman nag-isa. Kang Min, wag mo na lang siya pansinin at mag-inom pa tayo. Salita naman itong si Kang Min. Anong nagustuhan sa kanya ni Haemi? Dahil ba sa nakakaawa siya? Ang taong yan ay laging nagtuturo para sa pera dahil sa mahirap siya. Napakabait ni Haemi, kaya kung bakit lagi niyang sinasamahan siya. Buweset. Ang nagkahirapan ay tumatama sa pangkaraniwang tao na may pinakamataas na grado dahil lang sa maswerte siya. Kahit na mabait si Haemi, bakit nag-aabala pa siyang samahan siya? Pinakita naman ang nakaraan kung saan nagtapat pala si Kang Min kay Haemi. Gusto kita simula nang magsimula ako sa university. Sagot naman si Haemi. Patawad. Meron na akong taong gusto. Nasayang lang ang porma ni Kang Min dahil sa rejection. Salita naman ang isa dito. Wag mo na lang pansinin. Siya ay nanguna sa umpisa pero ngayon wala na lang siya. Dagdag naman ng isa. Tama, Kang Min, mas mababa siya kumpara sa iyo at kay Lee Sang-min, na palaging nangunguna sa grado. Huwag ka na masyadong mag-alala sa kanya. Dagdag naman ulit ng isa. Ano pa bang pinag-aalala mo? Magda-drop si Kim Jin-hyun pagkatapos di kayanin lahat ng workload kapag nagsimula na ang mga pangunahing klase. Sagot naman si Kang Min. Tama, kayo ay tama. Wala akong dapat ipag-alala sa pangkaraniwang tao kagaya ni Kim Jin-hyun. Mag-inom na tayo. Nakakatawa naman ang grupo ng magkakaibigan na ito na walang kaideya-ideya na hindi man lang nanalo si Sang-min kay Jin-hyun kahit isang beses hehe. Lumipat na ang eksena kung saan kakagising lang ni Jin-hyun. Bakit lagi ako andito sa bahay ni Sang-min tuwing pagkatapos ng inuman? Ang katawan ko ay di tatagal kung palago ako makikipag-inuman sa magkapatid na iyon. Salita naman si Sang-min. Gising ka na. Gigisingan na sana kita. Tanong naman si Jin-hyun. Si Haemi. Kwento naman si Sang-min. Hinatid na siya sa main house ng driver na si Kim. Naninirahan siya kasama ang ama. Buhat-buhat naman dito ni Sang-min si Jin-hyun sa paa. Salita naman si Sang-min. Luto na ang ramen, kumain na tayo. Salita naman si Jin-hyun. Napakasarap nito, mag-drop out ka na lang sa medisina at magtayo ng family restaurant. Natawa naman si Jin-hyun na may kasama nag-inis. Hahaha, huwag ka nga magsalita ng mga walang kwentang bagay. Maganda ba ang pinakita mo sa test? Di ko alam. Maaring di masyadong maganda ang ginawa ko. Tugon naman ni Jin-hyun. Salita naman si Sang-min. Talaga ba? Magiging third year na tayo at simula na ng mga pangunahing klase. Tingin ko ito na ang oras para mag-aral ka din. Sang-ayon naman dito si Jin-hyun. Tama, kailangan ko na ring mag-aral ng mabuti kagaya mo at ni Kim Kang-min. Sa isip naman ni Jin-hyun. Ang mga elektibong klase ay walang halaga. Kailangan kong mag-focus sa paggawa pa ng pera. Umalis na nga dito si Jin-hyun. Salamat sa ramen, magkita tayong muli. Tanong naman si Sang-min. Ano? Aalis ka na kagad? Ano ang gagawin mo ngayong araw? Sagot naman si Jin-hyun. Meron akong gagawin sa school. Ikaw ano ang gagawin mo ngayong araw? Ngiti naman dito si Sang-min. Ako. Sa isip naman ni Jin-hyun. Marahil mang babae na naman siya ulit. Salita naman si Jin-hyun. Huwag ka magpasobra, aalis na ako. Bumalik naman si Jin-hyun at napatanong si Sang-min. Oh, ba't di ka pa naalis? Tanong naman si Jin-hyun. Di ba nag-alaga ka ng aso? Asa na pala ito? Namatay, tugon ni Sang-min. Nagulat naman si Jin-hyun. Teka. Akala ko namatay ang una kaya nag-alaga ka ng panibago. Well. Kainahinayang, cheer up at magkita tayo ulit sa sunod. Sang-ayon naman dito si Sang-min. Tama. Sige magkita tayo. Ngayon magsiseryoso na ulit sa pag-aaral si Jin-hyun humanda ka Kang-min makikita mo ang husay ng ating bida.